Praise the Lord, ha? Kaway-kaway naman kayo sa mga malalayo sa inyo. Ayan. Praise the Lord. Kasi, hindi na natin nagagawa magkamayan minsan kasi dahil masikip tayo. Praise God. Kanina, ang ganda na ginawa natin yung pagtayo ng offering, hindi sabay-sabay. No? Kasi minsan pag sabay-sabay tayo, baka yung ibang magbibigay ng bago pa yung isip nila. Joke lang. Praise the Lord. Hallelujah. And again po, welcome everyone. And tonight, I'd like to, gusto ko pong i-share sa inyo, no? Itong ating theme for this 2026. Amen? Ano ba yan? Deeply rooted. May ano na tayo, mayroon na tayong picture niyan, no? And next Sunday, makikita na po natin. Amen? Ang ating kapuan po ng ating deeply rooted. And ito po yung ating magiging theme for this year. Amen? And our text ay makikita po natin sa Colossians chapter 2 verse 6 and 7. Ito po ang isa sa mga one of my favorite verse, no? Kasi nag-remind to me na ito yung buhay ko ngayon, no? Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. That I need to continually live for Christ, amen. Rooted, amen. Deeply rooted, amen. Upang tayo po ay may tatag sa pananampalatayang taglay po natin nang tayo'y tumugon sa Ebanghelyong ating tinanggap. Amen? So, deeply rooted, amen, ay mahalaga na ating tignan ito kasi nga po, mapapansin natin, no, from hindi ko lang matandaan lahat ng naging team natin. But I remember Living Hope, and then nagkaroon tayo ng Crisis Life, and now Deeply Rooted. I talked to some of our leaders, no, ano ba maganda? It is deeply rooted or gratitude, no? Pero nagkama po kami dun sa deeply rooted, no? At ito nga po yung ating text, Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Meron ba tayo? Pwede ba nang sabay-sabay natin basahin? 1, 2, ready, read. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted, built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught, and overflowing with thankfulness. Shall we pray? Father God, we thank you, Lord. We are so blessed tonight, Lord, in praise and worshiping you, Lord. Dahil alam po namin, batid namin ang iyong presensya, ang siyang kapangyarihan ng aming pananambahan, Panginoon. And tonight, Lord, all of us here, Lord, want to recognize your presence in our life, Lord. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa buhay po namin, Panginoon, ay maging aware po kami. Malaman namin at mabatid namin na ikaw ay sumaamin, Panginoon. Ang presensya mo ay lagi po namin kasama upang sa lahat po ng aming ginagawa at gagawin ay mabatid namin ang iyong gabay at pangunguna sa aming buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy namin kilalanin ka sa aming buhay upang patuloy na aming matunghayan ang aming pagkaugnay sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At makita namin, Panginoon, kung sino kami at kung ano ang iyong tinapos na gawa para sa mga isa na tumanggap at sumampalataya sa inyo. Ito po ang aming samot-dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabing Amen. Amen. Hallelujah. So, kung titignan po natin yung deeply rooted, no? Ang ibig sabihin nito, yung malalim ang ugat, no? Ito yung ibig sabihin sa Tagalog ng deeply
rooted. Ang sabi po niya sa Message Bible, you are deeply rooted in Him. Ang sabi po ng Message Bible. And then, TPT Bible, ang sabi po niya, your spiritual roots go deeply into His life. Hindi ko po naisulat yan sa ating PowerPoint. And then, in Amplified Bible, ang sabi po niya, having been deeply rooted in Him. No? Having been rooted deeply in Him. Kung ating titignan, parang we are already deeply rooted in Christ. Amen? So, kung ating pong pagmamasdan, in my introduction, deeply rooted describes something firmly established, amen, strong foundation, hard to change, sabi po niya. Matatag at matibay na pundasyon at mahirap gibain o palitan. Amen? Napansin po pa ninyo ang tatag ng for being rooted in Christ. No? And then, ang sabi po niya, it signifies deep fixation, permanence, and difficulty in removal, emphasizing strong foundational presence in ideas, feelings, habits, and problems. So, ibig sabihin, ang tao daw malalim ang pinag-uugatan, no, kay Kristo. Ito yung mga taong, no, lumalawak ang kanilang pananaw, ang kanilang isipan. At hindi sila basta-basta nadadala ng kanilang damdamin. Ito yung mga taong they walk by faith and not by sight. Amen? At yung kanilang mga kasanayan at pag-uugali sa buhay, amen, no, nakikita mo talaga, kakaiba sila. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kakaiba ka na ngayon? Ano ba ang pinag-iba mo ngayon? Ito yung ibig sabihin, malalim na nakapirmi, no? At ito po'y permanente. Sabihin po natin, permanente. Tama ba yun? Permanente. Amen? Permanence, lasting quality. Ang sabi po niya, difficult to remove. Malalim ang pinag-ugatan. Amen? Firmly established, difficult to change, deeply rooted. So, ito pong Colossians chapter 2, verse 6 and 7, no? Makikita natin, it is a foundational passage urging the believer to live out their faith. Amen? In Jesus Christ, as they receive Him by grace through faith. Amen po ba? Emphasizing a life of continuous deep connection, being firmly rooted and built up in Him. And sabi po niya, like a tree and a building. Ito yung halimbawa, no? Nakakita na ba kayo ng isang puno na napakalaki ng kanyang, ang tawag dito, yung itampe kapun na? Ay, yung kanyang, ano tawag sa English nun? Trunk. No? Sa akin pong mga paglilibot sa mga ibang bansa, nakakakita ako ng napakalalaking mga puno. Especially yung white oak na sinasabi, no? Talagang grabe. Kahit ang laki ng punong ito, no? Makikita mo talaga sinasubok na ng panahon. No? Hindi na basta-basta ito matitinag sa lahat ng bagyo o ng lakas ng mga hamon na kanyang kakarapin. Amen? Nakakita na ba kayo ng puno na kahit anong bagyo, nananatili siya? Ano ba yun sa Pilipinas ang gano'n? Upo? Hawaiian? No? Imagine, no? Ako, dito po sa lugar natin ito, bago tayo nagtayo ng church dito, meron akong hinukay na Hawaiian. Ang tagal ko talagang binabalik-balikan, no? Kasama sila sa Salazar, no? Itong Hawaiian na to, parang laging nandyan, ano? Talaga ang lalim pala ng ugat. At kahit bunutin mo na yan,
meron pang laging natitira at tumutubo. Amen? So, unlike ito pong pagiging established natin, no, hindi tulad po ito sa isang tree or a building. No? Kung tatanungin niyo si Pastor Marlo pagdating sa building, no, sa construction, naunawaan ko po yan. No, kung paano magiging matatag ang isang pundasyon. Kasi I always look at it, no, whenever I Google o ano po tinitignan, ano bang maganda, ano bang malakas, ano ba yung dapat. At yun po ay ganun inilalintulad po ang isang mananampalataya na malalim ang kanyang ugat sa pagkakilala sa Panginoon. Amen? Established in the teaching, and sabi po niya, and overflowing with thanksgiving, not in relying on human rules or efforts, but on Christ's sufficiency, and sabi po niya, for spiritual growth and stability against false teaching. So mahalaga po ito, no? Namaya, tignan natin yung breakdown niya. Kasi, we need to understand, we need to know, amen, itong ating kaugnayan sa ating Panginoon si Kristo. Nandiyan po ba kayo? Amen po ba? Amen. Hindi lamang tayo nag-a-attend tuwing linggo o tuwing Sabado o anumang pagtitipon na mayroong kagaya po nito. No? Kailangan kapag tayo dumadalo sa church, tayo po ay lumalago sa kaalaman, sa pagkilala sa Kanya. Amen po ba? Minsan, napapansin ko po sa bawat taon, ang daming wish ng bawat isa. Amen po ba? May nakahanda na ba kayong wish for 2026? Siguro, inihanda na niyo, ang wish ko ngayon, papayat na ako. Yung mga payat naman, ang wish ko naman, tataba ako. Lagi na lang ganun. Makikita mo na yan sa mga Facebook, ano? Pero let me tell you, brother and sister, sa totoo lang, walang naidudulot na pagbabago sa atin ng bagong taon. Hello, nandiyan po ba kayo? At nagbabago lang yung taon. Amen? Pero, may naidudulot pang pagbabago sa inyo ang bagong taon? Unless, amen, ikaw mismo ang magbago para sa taong ito. Amen? Siguro, ang maging wish natin ngayon sa taong 2026, ako'y mag-aaral. Alin kaya? Ng salita ng Diyos, of course. Ako'y magpapaturo. Ako'y matututo. And then, ano yung, pag ikaw ay nag-aral at nagpaturo at natuto, anong resulta? Magbabago. Amen po ba? Sino po dito ang gusto magbago? Sana wag naman kayong tumanda nang walang pinagkatandaan. Amen po ba? Hello, sabi mo sa katabi mo, sana wag kang tumanda nang walang pinagkatandaan. Okay, tandaan natin yun. No, siguro ito yung maging pagpanalangin natin. Lord, sa taong ito ako'y mag-aaral na iyong salita. Amen? Ako po ay magpapaturo. Kapapaturo po ako, makikinig po ako na sa ganun ako'y matuto. Amen? Sigurado yun, kapatid. Pag ikaw ay nag-aral, nagpaturo, natuto, ang kaakibat niyan ay pagbabago. Amen mo ba? I tell you, kami po ay patutuo. Amen? It's been more than 40 years in the church. Ang aking pamilya, ang aking mga in-laws, amen, they were all serving the Lord. They were all attending church. They were all active in the ministry. You know why? Kapag ikaw pala ay nakakilala sa Panginoon at natuto kung sino ka sa Kanya, ang buhay mo ngayon ay magiging tuloy-tuloy ang pasasalamat mo sa Kanya. Dahil ito ang resulta ng tunay na pagbabago. Ang puso mo ay laging nagpapasalamat sa Diyos
dahil namamasdan mo ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? One time, this week, meron pong pumunta sa akin, ang sabi po niya, Pastor, ang sabi po niya, sabi ko, kumusta ka na? It's been a long time, hindi tayo nagkita. May problema po ako, sabi niya. Ano pong problema po niyo, kako? Yung anak ko po, sabi niya, hindi pa nabibinyagan. Kapatid, hindi naman kami nagbibinyag, kako. Kasi hindi nga niya alam. We are just dedicating a child, sabi ko. Kasi po, sabi niya, tinanggihan po ako ng pari. Kaya lumalapit ako sa iyo, Pastor. Kaya ka pala lumalapit sa akin, tinanggihan ka ng pastor, ay ng pari ka ako. Pinatawa ko po siya. Pero sa totoo lang, meron siyang inaayos na papel, hindi niya maayos ang birth certificate ng bata dahil rush hour na. Sabi ko sa kanya, sa totoo lang, kapatid, sabi ko, ito ang problema natin. Akala natin, ang church, kailangan niya tayo. Sa totoo lang, kailangan mo ang church na. Amen po ba? We need this church. Amen. Dahil doon ay pwede tayong lumago sa pagkakilala kung ano ang nararapat sa buhay nito na meron po tayo. Amen? Dahil ang buhay po natin ay galing sa Diyos at siya lamang ang nakakaalam kung paano aayusin ang ating buhay. Amen po ba? I remember yung kampana ng simbahan tuwing Pasko. Nung mahulog siya, nasira, at hindi na marinig ang ganda ng tunog ng kampana sa panahon ng Kapaskuhan. At kahit anong gawin nila sa kampanang yon ay hindi naayos kung saan-saan nila pinagawa. Hanggang sa meron isang magsabi, ang sabi po niya, gusto mong umayos ang kampana niya? At sabi po niya, opo, dalhin mo kung saan ninyo pinagawa. At sabi po niya, dahil sila ang nakakaalam kung paano ayusin ang tunog ng kampanang yan na nasira. Ganun din po ang buhay po natin. Amen? Ang buhay natin na napawalay sa Diyos. Amen? Nagkanya-kanya tayong lahat. At ngayon nakikita natin ang buhay natin na hindi maayos. Kapatid, bumalik ka sa Diyos. Dahil siya lamang ang makapagbabago at mapagbabalik sa iyo sa tamang kaayusan ng ating mga buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Okay, as we continue, sabi po ng Bible, tignan mo natin ang breakdown nito, no? Simple lamang po mensahe natin sa Colossians chapter 2, verse 6 and 7, no? Ang sabi po niya, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Amen? The question is tonight, paano ba tayo lalakad? No? Nakasama natin ang Diyos. Do you believe that the presence of God is already in you? Amen po ba? Amen po ba? When you understand the message of Christmas, no? Ang sabi po niya, darating, ipapanganak ang isang tagapagligtas at tatawagin siyang Emmanuel. At ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay sumaamin. Amen? Ang sabi po ng mensahe natin kanina sa ating panalangin, ang totoong Pasko ay malaman mo na si Kristo ay ipinanganak sa puso mo. Amen? And the moment na inaipanganak sa puso mo ang Kristo, ang ating tagapagligtas, mula doon, kapatid, hindi ka na iniwan ng presensya ng Diyos. Hindi mo lang alam, hindi mo lang batid kasi hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos, ang mensahe ng Diyos. Pero kung ikaw ay patuloy na nakikinig, dumadalo sa mga ganitong gawain, maririnig mo ang tinig ng Diyos. Mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Amen? At sa panahon ng ating mga problema, sitwasyon sa buhay, gaya ng ating binasa kanina, you are deeply rooted in Christ. Amen? Sa anumang sitwasyon o problema at hamon, amen, kakayanin mo yan dahil kasama mo siya. Amen? Amen po ba? Amen. Isa sa mga karakter ng Diyos sa kanyang katangian is Jehovah Shammah. Amen. Lagi mo siyang kasama. Hallelujah.
Tandaan mo yun, Jehovah Shammah means His presence is always there for you. Amen? So, as you receive Christ Jesus, Lord, ang sabi po niya, the Lord, walk in Him. This means, ang sabi po niya, ito yung living daily in the same way as you believe and depended on Christ. Alam mo ba, kapatid, nung una mong tanggapin ang Panginoon, ito ang tanong talaga bang tinanggap mo ang Panginoon? Hello, nandiyan po ba kayo? Pwede ba tanungin mo ang kapatid, tanggap mo ba talaga siya? Isa na yung magtanong ng ganito dapat alam mo. Amen? Alam mo. Kaya sabi po ni Paul, we need to examine ourselves. Are we in the faith? Ang sabi po niya. Kaya kailangan siya sa atin natin ang ating sarili. Tayo ba ay nasa pananampalataya? Si Kristo ba ay nasa inyo? Amen po ba? Amen. Kaya nga ang team natin last year is all about Christ as life. Ang malaman mo na si Kristo ay nasa iyo. Christianity is all about knowing Christ lives in you. Ang pagiging Kristiyano, malaman mo na si Kristo ay nasa iyong buhay na. Kaya siya na ang iyong buhay ngayon. Amen? Amen po ba? Sabi ni Juan, ang mga bagay na ito'y sinusulat ko sa inyo upang malaman ninyo ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay na walang hanggan. Unang 1:5-11, ganito sabi niya, these things have I written unto you that you may know. Ang kinaroonan ng anak ay may buhay. Tayo lahat, dating patay, hiwalay dahil sa kasalanan. Ngunit dumating ang Panginoon upang tayo magkaroon ng buhay. Amen po ba? Ang sino man nagpag-isa sa Kanya ay nagkaroon ng isang bagong buhay. Amen po ba? Lahat na may bagong buhay, magsabi Amen. Amen. Sa totoo lang po, ang taong tumanggap kay Kristo ay totoong mayroong bagong buhay. Amen po ba? Amen. Lahat ng binago ng Panginoon, magsabing Amen. 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 This means, sabi po niya, living daily in the same way as you believe, dependent on Christ. Talagang ipinagkatiwala mo na ang buhay mo sa Kanya. Amen. You are now depending on Christ, our Lord Jesus Christ. Amen. Hindi ka na, you are not on your own anymore. Kapatid, ang totoong Kristiyano, ito yung nagtitiwala sa Kanya. Amen? Amen. Kaya nga, nung matutunan ko ito, malaman ko, wow, Lord, isa sa mga memorized na verse ko na hindi ko kinalimutan, at ito yung aking pinapasa sa aking mga anak. Ang sabi ko, you need to trust in the Lord with all your heart. And live not in your own understanding. Sabi ko, and then sabi ko, in all your ways, He will give you a right direction for life. Delight yourselves unto Him, sabi niyo sa Kanya. So, ito na po yung kahit na kung minsan ay paulit-ulit ko sinasabi, kahit na kung minsan sila'y nakukulitan na, magmula sa bata hanggang sa lumaki. Eventually, pagdating ng panahon, nasasabi na po nila ito sa kanilang mga buhay. Amen? Dahil pagdating ng panahon, masasabi po nila, naririnig ko ito sa nanay ko. Naririnig ko ito sa tatay ko. Ang magtiwala sa Diyos ng buong puso. At huwag lamang umasa sa sariling karunungan at kaalaman. Amen po ba? Amen po ba? You need to, pag sinasabing, therefore as you live, at sabi po niya, sinasabi kung paano niyo siya tinanggap, magpatuloy kayo sa Kanya. Mamuhay kayo sa Kanya. And that is committing our lives, amen, submitting our will to Him, seeking to learn from His life and His teaching. Amen? Meron ba tayong ganung pagnanais, kapatid, yung gaya ng aking sinabi, kailangan tayo mag-aral, kailangan tayo magpaturo, kailangan tayo matuto upang tayo mabago. Amen po ba? Paano ka nga mababago
kung wala kang napapakinggan, kung hindi ka natututo, kung hindi ka mag-aaral, kung hindi ka nakikinig. The Bible telling us lagi, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Amen? Kapatid, hindi reliyon ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay tamang kaugnayan sa Diyos. At mula doon ay kailangan ikaw ay maitatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagkilala na ikaw ay nag-ugat, lumalalim ang pagkilala sa Kanya. Hindi yung tayo'y lagi sa iglesia, pagdating sa mga hamon at mga pagsubok sa buhay, ay hindi natin nabibigkas ang salitang pananampalataya. Hello, nandiyan po ba kayo? Ang totoong matatag, ang totoong nag-ugat na malalim kay Kristo, ito yung taong sa gitna ng mga hamon o pagsubok o problema sa buhay, ay nasasabi niya ang mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Nasasabi niya kung sino siya kay Kristo, nawiwika niya ang pananampalatayang nasa kanyang puso at ito ay kanyang binibigkas sa kanyang labi. At totoong naniniwala, kagaya ni Pablo, ako'y naniniwala, ang sabi niya, kung kaya't ako'y nagsasalita. Ang totoong pananampalataya, yung nagsasalita, kapatid. Hello, nandiyan mo ba kayo? Hindi pwedeng sa'yo lang. Amen. Kailangan naririnig. Amen po ba? Amen. Hindi yung tinatago mo lang dito. No. Amen po ba? You need to speak what you believe. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan kapag tayo po ay nag-commit ng ating buhay, nag-submit ng ating kalooban sa Kanya, amen, ito yung mga tao nagnanais na matuto sa Kanyang kalooban at pagtuturo. Amen po ba? Kaya sabi ng Bible, kung titignan natin, patuloy na babasahin natin, and the book of Colossians, sabi po niya, let the word of Christ dwells in you richly. Sabihin po natin, richly. Ang ibig sabihin nito, pinagyayaman mo ang salita ng Diyos sa puso mo. Pinagyayaman mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen po ba? Kaya siya'y namumutawi sa ating mga labi. Remember, Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes of the mouth of God. Amen? Lahat ng bagay ay nagpasimula sa salita. Hello, nandiyan po ba kayo? Amen. Ulitin ko po, lahat ng bagay ay nagpasimula sa salita. Lahat ng meron ako ngayon ay nagpasimula sa aking sinabi. May sinabi na ba kayo? Hello, nandiyan po ba kayo? Amen. Hello. Sino dito ang meron ng bahay? May sariling bahay, magsabing amen. Bakit ka meron sariling bahay ngayon? Kasi ikaw ay nagsalita. Amen po ba? Hindi ka magkakaroon ng bahay kung wala kang kibo at walang sinasabi. Hindi matatapos ang bahay mo, kapatid. Amen po ba? Hindi ka magkakaroon ng negosyo o kabuhay ng maganda kung hindi ka magwiwika. Dahil ang totoong pananampalataya ay winiwika. Sabihin mo sa katabi mo, wikain mo, kapatid. Huwag ka manahimik, kapatid. Sabihin mo. Ano sasabihin natin? Kung wala tayong tinanggap. Amen po ba? Amen. Kailangan tanggapin natin ang salita ng Diyos. At mula sa salita, you know why? When I begin to listen to the words of God, I begin to see na nababago ang aking pananaw, nababago ang aking mga sinasabi, nababago ang aking pag-uugali. Why? Because I listen to the Word of God. Amen po ba? And I begin to see dreams. I begin to see my purpose in life. I begin to see Lord. Hallelujah. Diba? I begin to speak what I believe. Kapatid, walang saysay ang pananampalataya mo kung hindi ka nagsasalita. Ang totoong naniniwala ay nagsasalita.
Kasi meron siyang tinanggap. Amen po ba? Amen? Sino po may karamdaman dito magtaas ang kamay? Okay? May sakit po kayo? Amen? Okay? Sige. May sakit ka. Anong sabi ng Bible? Sa pamamagitan ng kanyang mga latay at sugat, ako'y pinagalingan. May sinasabi ka ba, kapatid? Hello, nandyan po ba kayo? May sinasabi po ba kayo pag may dinaramdam kayo o binibuo ko ng biogesic? Binibuo ko ng panulong ubo. Di po ba ganun tayo madalas? Pero ang totoong naniniwala, kapatid, yung asawa ko, pilit na pilit akong pinapainom ng mga gamot. Sa totoo lang, dahil namahal ako ng asawa ko. Gusto pang umahaba ang buhay ko. Pero, you know, Pastor Marlo is always speaking what he believes. Lagi ko sinasabi sa kanya, I am good, I am well. Not because of what I have done, but because of God. Amen? Amen po ba? You need to speak what you believe, brother and sister. Yeah, supplement yan, makakatulong yan, tama yan. But wag mo nga alisin ang pananampalataya. Nakikain mo sa iyong buhay. Amen? We believe in doctors? Yes, we believe. But kapatid, unahin mong maniwala muna sa Diyos. Amen? Amen. Palampakan natin ang Panginoon. Yung iba, pag walang bigas, mayroon nang hinahanap na iba kesa ang Diyos. Amen? Kaya ang sabi ng Bible, ang linaw sabi niya, no? In the introduction of the gospel, sabi po niya, huwag kayong tumulad sa mga taong ito na pagano, walang pananampalataya. Sabi po niya, what they seek is what they need. Ang sabi po ng Panginoon. Ang hinahanap nila kung ano ang kanilang kakainin, kung ano ang kanilang iinumin, kung ano ang kanilang dahampin, at kung ano ang kanilang iinumin. That's why Jesus said, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Datapwat, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang mga bagay nito ay pawang idadagdag namin sa Amen? Kapag nasumpungan mo ang kalooban ng Diyos, kapag nasumpungan mo kung sino si Kristo sa iyo, kapatid, sigurado ako sa inyo, these things will follow unto you in your life. At masasabi mo that surely goodness will follow me all the days of my life. Amen? Hallelujah. So, kailangan nga po nating tignan na ang salita ng Diyos ay nananahan sa ating mga puso. Pinagyayaman natin ito. From then, brother and sister, when the word of Christ dwells in your heart richly, then from there you will see in whatever you do, whether in deeds or word, ang sabi po ng Bible, makikita mo ang kalwalatian ng Diyos sa buhay mo. Amen? You will begin to see the glory of God. Ang buhay mo ngayon ay napupuno ng pasasalamat sa Kanya. I can tell you, brother and sister, ang taong lumahalag mo sa kaalaman patungkol sa kanyang buhay kay Kristo, ito yung tao na kung sumamba ay nagtataas ng kanyang kamay. Ang tao nito ay kapag umaawit ay puno-puno ng pasasalamat. Kaya sa kanyang pagsamba, kanyang ninanais at nalulugod siya dahil alam niya ang Diyos ay mabuti sa kanyang buhay. Amen? Hallelujah! Kaya kapatid, kapag pinagyaman mo ang salita ni Kristo sa iyong buhay, I can tell you, brother, amen? You will never be the same again. Amen po ba? Why? Because you are being rooted and built up in Him. Ang sabi po ng verse 7, rooted and built up in Him. Kaya nga po, kung titignan natin itong mga metaphors na to, na itong mga pagkaatulad na to, yung deep foundational growth. Ang sabi po niya dito, rooted
like a tree with the deep roots, sabi po niya, growing life from Christ, making you stable and secure. Di ba yun ang gusto natin? Maging stable tayo? Amen po ba? Maging secure tayo sa ating buhay. Alam po ninyo, I heard one time, no? Sabi po ng kapatid natin, alam ba ninyo sa Bible, kung babasahin natin yung salitang fear not, ang sabi po niya, is more than 365 times. Amen? Ang ibig sabihin, lumampas pa dun sa everyday of our lives. Yung fear not, ang sabi ng Diyos. Amen po ba? Why? Kasi nga, minsan iniisip ko, kapatid, no? Kapag ikaw ay mapagpasalamat sa Diyos. Sino po dito ang mapagpasalamat sa Diyos? Magsabi namin. Amen. Ito yung mga tao na talagang malalim ang kanilang pinag-ugatan sa kanilang pagkilala sa Diyos. Of course, hindi tayo ang gumawa noon. Amen. Ang tinitignan lamang natin sa totoo lang ang ating kalagayan. Hello, nandiyan mo ba kayo? Sa totoo lang, hindi ka gagawa o para sa bagay na ito, kundi nakikita mo lamang ang sinasabi ng salita ng Diyos kung ano ka at sino ka sa kanyang harapan. At mula doon, ikaw ay mag-uumpisang lumakad sa buhay nito. Kaya kung gusto mo maging stable and secure sa iyong buhay, amen, gawin mong buhay si Kristo sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Ulit-ulitin ko po. Ang pagiging Kristiyano ay malaman mong si Kristo ay nasa iyong buhay. Amen? Walang saysay ang buhay na meron kang reliyon o ay-aaniban ng iglesia kung hindi mo nakikilala ang Kristo sa buhay mo. Amen po ba? Kaya siya na ngayon ang ating buhay. Ang buhay natin ay natatago kay Kristo. At kapag ito'y nahayag, ang sabi po niya, hello, amen, gusto ba ninyong mahayag sa buhay ninyo ang Kristo? Brother and sister, hindi lamang ikaw ang magpapasalamat sa buhay, maski ang kapaligiran mo ay magsasabing mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? People will begin to discern, people will begin to see, people will begin to speak about the God that you have, brother and sister. Why? Kasi namamasdan nila ang buhay mo stable and secure in Jesus Christ. Amen? Stable po ba kayo? Secure po ba kayo? Brother and sister, it's not about what you have done, but it's all about knowing and believing and receiving what God has done for you, His Son, Jesus Christ. Yaon yung natututo ka, nakikita mo, nalalaman mo kung sino siya sa buhay mo. And then you will begin to see who you are now in Christ. And then from that, brother and sister, you will begin to walk as you are. Amen. Kung sino si Kristo sa buhay mo. Why? Because you are built up. Amen? Sabihin po natin, build up. You are rooted. Amen? Build up. At sabi po niya dito sa isang breakdown natin, like a building constructed on a strong foundation, Christ is our foundation. Amen? Sino po naniniwala na si Kristo ang ating pundasyon? He is our anchor. He is our firm foundation. Amen? Kung siya ang iyong totoong pundasyon, kapatid, you are stronger. Amen? And more substantial, sabi po niya. Why? Because you are being established in the faith. Sabihin po natin, established in the faith. Just as you have been taught, ang sabi po niya, instructed in verse 7. Ibig sabihin, yun daw pong taong naitatatag sa pananampalataya, ito yung taong nagpapaturo. Amen? Ito yung taong nakikinig. Ito yung taong may tinatanggap patungkol sa buhay niya ngayon kay Kristo Jesus. Amen? Kung paano mo siya tinanggap, ang sabi po niya, continue in Him.
rooted, built up, and established in the faith. Amen? Hallelujah! And then ang sabi po niya din, your faith is confirmed and strengthened by the teaching of the gospel, not by new philosophies or secret knowledge. Sabihin po natin, gospel. You know why? The problem of the church today, ang daming programa, ang daming sistema, ang daming ginagawa. Sa totoo lang. Amen? But our church, yes, it is small beginnings. But kung papansinin po ninyo, lagi ko ito sinasabi, ang focus natin ay walang iba kundi si Kristo lamang. Amen po ba? Kailangan maging Christ-centered po tayo. The gospel is all about the person of the Son of God who loved you and gave His life for you. Amen? Kaya nga sabi po ng Bible, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. Amen? Unto salvation. Amen? Not only the gospel is for the evangelization, to preach the gospel, to win the soul, hindi po lamang gano'n. Ang sabi po niya, amen, ang kapangyarihan ng Ebanghelyong ito ay doon sa mga sumampalataya at niniwala. Amen po ba? Alam ba ninyo ang gospel? Lagi po natin itong napapakinggan. Kaya kung titignan po natin at aaralin ng Ebanghelyong ito ay ang mabuting balita. Amen? Good news. But hindi po pwedeng sinasabi mo lamang ang good news na hindi mo naririnig ang tamang mensahe ng mabuting balita. Alam ba ninyo, ang mabuting balita ay hindi patungkol sa iyo, kundi ang mabuting balita ay patungkol lamang sa ating Panginoon Kristo. Nandiyan po ba kayo? The gospel is all about the person of Jesus Christ. Amen? Ang persona ng Ebanghelyo ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya kung titignan po natin, ang ating kaligtasan ay walang iba kundi si Kristo lamang. Why? Because we are saved by His life. Amen? Ang buhay na walang hanggan ay meron ka, kapatid. Walang saysay ang langit. Ang paroonan mo sa walang hanggan kung hindi mo taglay mismo ang persona ng buhay na walang hanggan. Dahil ang walang hanggan ay walang iba kundi si Kristo ang nasa sayo. Eternal life is your life, and that is the person of Jesus Christ. Amen po ba? Sa gospel ay napapaloob dito kung paano ka pinatawad ng Diyos, kung paano ka binawal ng Diyos. Sa gospel na ito, makikita mo kung ano ang tamang katayuan mo sa Diyos. Sa gospel na ito, makikita mo ang lahat ng tinapos na gawa ng ating Panginoon si Kristo. Kaya napakayaman po ng mensahe ng mabuting balita. Amen? And that is the reason why whenever we come to church, we need to listen to the good news. Amen? Amen po ba? Hindi yung ako, dapat, ito, hindi po yun. Ang ating ipinapangaral ay walang iba, kundi ang mabuting balita. Amen? At ito'y patungkol sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Kristo. Amen? Kaya nga, sa totoo lang kung bakit, ang sabi ng Revelation 23:20, Behold, I stand at the door and knock. You know why? Actually, he is not talking about prayer of acceptance. It is talking about church. Amen? Na kung saan ang church ay naitabi, nawalay ang totoong mensahe na dapat marinig nila. Nailabas sa iglesia ang tagapagligtas dahil hindi na naririnig ang mensahe patungkol sa kanya. Kaya sinasabi niya, Behold, I stand at the door and knock. Amen po ba? Nawa sa bawat iglesia, sa bawat tahanan ng Diyos, ang lagi nating narinig ay ang patungkol sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. Amen po ba? Amen. Hallelujah! And then in verse 7, makikita natin, ito na po, malapit na ang matapos, abounding in it,
with thanksgiving. No? Kung makikita natin yung breakdown niya, as a key result of this deeply rooted life is a heart overflowing gratitude. Sabihin po natin gratitude for what God has done to us in Christ, recognizing His sufficiency and His grace for our lives. Amen? Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ko po sa ating worship team, siguro what you need to do in this worship celebration this Christmas is all about the gratitude of the heart. Amen? Sabihin mo natin gratitude. Pag sinabing gratitude, your heart is overflowing with thanksgiving. Amen? Kaya makita po ninyo ang tunay na pagsamba, yung mga taong nauunawaan nila ang Evanghelyong kanilang tinanggap. Amen? Siguro yung inawit natin kanina na gratitude, no? Bago yun sa ating pandinig, amen? Pero ang gandang sabayan, amen? Pag ako po'y nanonood ng YouTube, whenever morning, ako po ay magbubukas ng praise and worship sa aking bahay. Pag nakita ko yung salitang gratitude, I will listen. Actually, ang dami nilang awit, pero, amen, this song is one of the, no, pag inawit mo siya talaga, wow, Lord, again and again. Amen. There is, amen, hindi makontain talaga ng heart mo ang kabutihan ng Diyos, kaya you are expressing. Amen? With gratitude. Amen? So, in closing, in essence, makikita po natin, number one, amen, makikita natin yung continuity. Sabihin po natin, continuity. Live as you receive Him. Amen? Hindi ka hihinto doon. Kailangan ikaw ay magpatuloy. Sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy tayo. Ano yung ibig sabihin na magpatuloy? Hello? Amen? Ha? Pag sinabi mo magpatuloy, pahinto-hinto. Minsan na-attend ako, minsan hindi. Minsan makikinig ako, minsan hindi. Paano may tatatag ang buhay natin kung gano'n? Amen po ba? Amen. So magpatuloy po tayo. Amen? Sa totoong nagpapatuloy, kapatid, sa totoo lang, tayo lumalago. Amen? Sa kayaman sa pagkakilala sa Kanya, kung paano niya siyang tinanggap. Number two, sabihin po natin, stability. Be deeply grounded in Him. Not tossed by false doctrines. You know, sometimes, no, ito po, isa sa mga napapansin sa mga Christian. Ako kasi pag nakikinig ako ng message sa Bible, talagang sinusuri ko po eh. Ako po, ganun ang ugali ko po. Kahit sa pag-nanood ko, I always listen carefully. Si misis ko, ang dami niya pinapakinggan talaga. Kasi ang misis ko talaga, pagkagising, word na yan. Prayer, word, prayer. Hanggang sa maghapon, yung habang nagtatrabaho, makita mo yung word. Pero ako, mapili ako eh. Hindi basta pinapakinggan ko. Hello, nandiyan mo ba kayo? Kailangan sinusuri mo rin ang pinapakinggan mo eh. Hindi yung amen na tayo ng amen. Minsan uma-amen ka, hindi naman totoo sa iyo eh. Hello? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago na. Amen? Minsan amen na tayo ng amen, pero hindi man natin naiintindihan. Si Pastor Maro, pag nag-amen yan, yes, no. Hello, nandiyan mo ba kayo? Kasi, bago ako mag-aamin, pakikigalo po ng mabuti talaga. Ina-analyze ko. Ganun po ako. Pag lalo na sa salita ng Diyos, mapanuri talaga. And even the prayer, and even whenever I listen, I always check, ganito ba ako? Ito ba yung dapat? Ito ba yung tama? Amen? Dapat mapanuri tayo, amen?
Para hindi tayo madala ng mga maling katuroan. Amen po ba tayo? Amen. Ayokong magturo ng mga, yan, mali yan, yan, hindi. Kulto yan. No. We are not speaking like that. Amen? Ang kailangan lamang natin ay magturo ng katotohanan. Amen po ba? Ayokong humusga, ayokong magsabi, oy, mga ano yan, hindi ko. No. We need to see in ourselves na tayo po ay may respeto sa ibang tao. Amen po ba? But I will not speak, amen, na hindi ko masyadong naunawa na nakikilala siya. I will rather speak of what I believe. Amen? Amen po ba? Amen. And then number 3, sabihin po natin, growth. Amen? Be built up daily to God's Word. Amen? Pwede ba natin sabihin, number 3, growth. Sabihin sa mga, be built up daily through God's Word. Handaan natin yung 4M. Alam ba ninyo yung 4M? Muna kalimutan ninyo. Masasabi ko lang, Marlo, Masiglat, Mundo, Mia. 4M. Ang dami kong M. Nadagdagan pa ako ng isang M. Maglalang. Amen po, M. Sa taong ito, tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo ay magpaturo ng salita ng Diyos. Third is, tayo ay matuto. Amen po ba? Anong saysay ng iyong pakikinig, ng iyong pag-aaral kung hindi ka natututo? Ang totoong natututo, merong pagbabago. Amen? Para tayo magbago. Ano yung letter M na una? Okay, check. Ulitin natin. Ano yung number 1? Mag-aral. Ano yung number 2? Tuto. Magpaturo. Number 3? Tuto. Number 4? Magbago. Magbago. Mag-aral, magpaturo, matuto, magbago. Amen? So meron na tayong panalangin sa bagong taon. Amen po ba? Amen. Mamaya, hawakan mo ang kapatid mo, masinsinan. Lord, dinadalayan ko ang kapatid na mag-aaral ng salita ng Diyos upang pagyamanin niya ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Amen? Lord, dinadalayan ko po siya na siya'y magpaturo. Ay, ibig sabihin ng magpaturo, makikinig ako sa aking pastor, dadalo ako sa gawain, magpapaturo ako sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Para Lord, siya'y matuto. Hanggang sa ganon, makita ko na siya'y nagpapago. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And then lastly, it's all about gratitude. Amen? Let thankfulness be the natural overflow of Christ in our life. Amen? Christ-centered life. Amen po ba? Amen? So, this year, this is our team. Amen? Minsan tinatanong ko, Pastor, bakit yung team natin isa lang sa taon? You know why? Kasi gusto ko mag-focus tayo doon. Amen? Kaya, anybody who can stand and preach, you can connect. Amen? Kinukunik lamang natin yung team natin. Okay lang yun. But, let me remind you, whatever message that you are making or do in your message, be Christ-centered. Amen? Amen po ba? So, as we close tonight, I'd like to sing this song again. You know? Gusto kong internalize natin siya. Ano yung sabihin ng internalize? Yung isaloob natin siya. We can sing from your spirit, believing, Amen, because of the goodness of God, kung ano ang kanyang tinapos na gawa para sa ating Lord. As we grow and live for Him, you begin to acknowledge all the good things
that God has given unto you. Amen? And you will begin to express the gratitude in your heart. Nagiging normal na sa iyo yun. Nagiging natural na. Amen? Nag-overflow ang iyong puso sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Can we all rise and once again worship the Lord? Kapatid, amen? Might be tonight, ikaw ay na-challenge. And this is your prayer now. The gratitude in the heart. The only way na ikaw ay mapuno ng pasasalamat sa buhay nito sa Diyos ay malaman mo kung ano ang ginawa niya para sa iyo sa pamamagitan ng mabuting bagay mo. Come on, sing it and worship Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. All my words fall short. Thank you, Jesus. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do,
Hallelujah. Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. We give you praise, oh God. Oh, we bless your name. You are worthy to receive the praise of the people, Lord. You deserve the praise and worship. You is worthy. Lift my voice, hallelujah. Glory. Praise His name, hallelujah. Glory to the Lord. Bless your name. Bless your Lord. Hallelujah. Glory. Praise your name, Lord. Oh, we give you praise, Lord. Bless His name. Bless His name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory to your name, Lord. Can we lift our hands to God? Aming Diyos, aming Ama, ang aming puso ay puno ng pasasalamat, O Diyos. Hallelujah. Lord, we just see and remember what you have done, Lord. Kung amin lamang mamasdan at maunawaan, Panginoon, kung gaano ka mabuti sa aming mga buhay, hindi kami titigil na magpapasalamat sa inyo. Sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo ng bawat isa'y magkaroon ng totoong pasasalamat sa gabing ito mula sa kanilang puso na may pagsamba at pagkilala sa iyong kabutihan sa kanilang buhay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, mula sa kanilang kalooban, no, Diyos, sa kanilang pagkatao, Panginoon, ay mailabas nila ang iyong kabutihan at iyong kadakilaan sa kanilang buhay. It is the only way, Father God, to see your goodness, that you are so good to them, Lord, when they begin to acknowledge, to recognize kung sino ang buhay nila ngayon ay walang iba kundi ang aming Panginoon sa Kristo. Hayaan mo, Panginoon, na kanilang mabatid at makita, Panginoon, ang lahat ng mabuting bagay na iyong nilaan, na iyong pinagkaloob sa kanila. At mula doon, Panginoon, ay magkaroon kami ng pagnanais na makilala ka at mamasdan ka, Panginoon, dahil nasa iyo, Panginoon, at nasagutan namin sa buhay nito. Sa gabi nito, Panginoon, hayaan mo bawat isa ay totoong sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, na may pagnanais, Panginoon, na maranasan ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, as they lift their hands, come on, church, lift your hands to God. Sa pagtaas ng aming mga kamay, Panginoon, ito'y sumisimbolo ng aming pagkilala sa iyo, ng aming pagtatalaga, ng aming buhay, ng aming pagsuko, Panginoon, sa iyong kalooban. At nais ko kong sumunod, O Diyos, at magpasako, Panginoon. At nais kong makita, Panginoon, at maranasan ang iyong presensya sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. At ang masabi po ng bawat isa na tunay ngang mabuti ang Diyos sa Kanya dahil nararanasan niya kung sino siya sa kanyang buhay, ang Panginoon na sa kanyang tagapagligtas. We give you praise, Lord. Hallelujah. Lord, sa gabi nito, sa pagtanggap namin ng iyong mga salita, nawa, Panginoon, ito'y tumingo sa aming kalooban. At magmula doon, Panginoon, ay magwika kami, Panginoon, kung ano ang maging at pagkaunawa namin ngayon kay Kristo Jesus na siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa gabi ito, nais namin ipamana sa iyo ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba at aming pagpupuri, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang nararapat. And it is our prayer, Lord, just like kung paano ka namin tinanggap, Panginoon. Naway kami magpatuloy, Panginoon, upang makita namin ang langit ng aming pagkaunay sa iyo. Ang pag-uugat nito, Panginoon, at ang pananampalatayang meron
kami dahil kay Kristo ay naitatag at naiwika po namin. Dahil, Panginoon, ito ang buhay namin ngayon kay Kristo Jesus. Ang likay ng kalooban mo sa buhay mo, walang iba kundi ang aming Panginoon na siyang aming tinanggap sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. God po tayo sa amin. Amen. Amen. Natili po tayo sa presensya ng Panginoon. Meron po tayong gagawin, no? Tayo po ay mananalangin sama-sama. Pangunahan po tayo ni Pastor Elmer sa ating prayer sa gabing ito. So, bago po tayo manalangin, gusto ko po munang batiin kayo ng Happy New Year. Kasi bagong taon na, kailangan, tulad nga ng sinabi ng ating pastor, si Pastor Marlo, na tayo po ay magbago na. Magbago na po tayo ng ating pananaw sa ating buhay at sa lahat ng bagay. At manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. So, okay, ang unang, ayan yung unang basahin ko po itong nasa unang Timoteo 2:1. Una sa lahat, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. So, hindi lamang po para sa sarili natin, kung hindi para sa lahat ng tao. Sa 2, idalangin rin ninyo ang mga hari at makapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. O, tuloy po natin. Mga awit naman, punta po tayo sa awit. Sa awit 133 verse 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Totoo ba to? Amen. Amen. Okay, sa 2, langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron. Kapag pinahid umagos ito, nababasa pati ang suot na damit. Kasi po, si Aaron ay anointed ng ating Panginoon. So, sa 3 po, ito ang nakasulat. Katulad din nito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumidilig sa dakong maburol na bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh ang pangakong buhay na mananatili. Last verse, Jeremias 29:7. Ito po nakasulat. Ngunit, pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh, sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. So, yan po. Ang binasa ko pong mga talata ay patungkol po sa ating bayan. Patungkol po sa panalangin natin sa ating bayan. Lalo na po ngayon, alam niyo naman kung ano ang sitwasyon natin sa kasalukuyan. Okay po? So lahat po tayo ay umukuha na nalangin. Lord, maraming salamat po na kami po ay nagkakaroon ng bagong pag-asa dahil po sa inyong inapos na trabaho sa krus ng Kalbaryo at sa lahat ng bagay na ginagawa nyo para sa amin, Lord. Hindi lamang po para sa pansarili namin na
pasarili namin, kung hindi, lalo na po ang aming bayang Pilipinas. Alam po namin na kami po sa ngayon ay dumadanas ng hindi maganda sa kasalukuyan, lalo na sa mga namamahala at namumuno sa aming bansang Pilipinas, Lord. Kaya naman po, Lord, idinadalangin namin na sama-sama kaming dumadalangin at buong pag-asa po kami na maayos din ito po pagdating ng 2026. Mawawala na pong lahat kung anuman ang kaguluhan, kung anuman ang corruption na nangyayari sa kasalukuyan, Lord. Mula po sa pinakamataas na katungkulan hanggang sa pinakamababa, Lord. Kasi po, bawat isa sa kanila, sila po ay nagkakaroon ng kadiliman sa kanilang buhay dahil alam po namin, hindi po sila mananampalataya sa aming Panginoong Yesus. Kaya po, idinadalangin namin na sila ay sumampalataya at dumalangin para po sila ay mabigyan ng sapat-sapat na wisdom and knowledge para sa ikabubuti ng aming bansang Pilipinas. Hindi lamang po para sa kanilang sariling bulsa, Lord. Dapat po nilang i-distribute ang kayamanan ng Pilipinas sa bawat tao na naghihirap, Lord. Alam po namin na ang aming bansang Pilipinas ay napakayaman sa lahat ng bagay, pero iilan lamang po ang nakikinabang dito. Kaya po, Lord, idinadalangin namin at ibinibigay po namin sa inyo ang kapangyarihan para ito po ay malutas at nang magkaroon na patas lalo na sa kabuhayan, Lord. Nakikita po namin ngayon ang sitwasyon sa kasalukuyan, Lord, na tanging sila lamang po ang nakikinabang sa kaban ng bayan. Pero ito po ay hindi magtatagal, Lord. Lalo na po itong 2026 na to, Lord. Ito po ay magkakaroon ng bagong pag-asa bawat isa sa aming puso na ito ay malutas ng lahat-lahat kung anuman ang problemang ito, Lord. At magkaroon ng sapat na kaisipan, Lord, at tanging sa inyo lamang po namin na ipinapamahala ang lahat, Lord. Kung kami lamang po, Lord, wala po kaming magagawa. Pero dahil sa inyong tanging kapangyarihan na walang kapantay, Lord, magagawa niyo po ang lahat ng bagay, Lord. Kaya po, Lord, ito po ang aming samot dalangin para sa lahat-lahat at para sa ikaunlad ng bansang Pilipinas, Lord. At nang sa gayon po, ang bawat mamamayan ay magkakaroon ng masaganang pamumuhay, Lord. Hindi lamang po ang iilang tao, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa ibibigay niyong kaliwanagan sa mga namumuno sa aming bansang Pilipinas, Lord. At sa lahat po ng mga umiisip ng hindi maganda, Lord, alam ko po, tanging kayo lamang ang makakapigil sa mga bagay na ito, Lord. Kaya po, ipinapaubaya namin ang lahat-lahat sa inyo, Lord. Kaya po, ito ang aming samot dalangin na kami ay umaasa dahil kayo po ang Diyos ng pag-asa na hindi nagbabago kahit kailan, Lord. Kaya po umaasa kami itong taong 2026 ang lahat po ay mailalagay sa kaayusan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Maghawakan po tayo ng mga kamay. Ang ating katabi. Hawakan natin. Sige po. Para po itaas po natin ang mga manggagawa ng ating Panginoon sa bawat iglesia na kanyang ipinagkaloob. Basahin ko po yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. Ito po ang kanyang sinasabi, datapot ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin
ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. Purihin ng Panginoon, itaas po natin ang mga lingkod ng Diyos sa bawat churches. Panginoon, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa iyong pangunguna sa bawat iglesia. Salamat po, Panginoon, sa bawat itinatayo mong mga tagapagturo, sa bawat Sunday school, sa bawat namumuno sa amin na nagbibigay, Panginoon, ng exhortation. Tinuturuan kami, Panginoon, kung paano lumago ayon kay Kristo Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kanilang karunungan at kaalaman na pinagkakaloob mo upang kami lumago sa bawat araw ng aming mga buhay. At sa tuwing kami, Panginoon, ay dumarako o dumarating ang mga challenges, mga trials, sa pagsubok sa pamilya, pagsubok sa pangangailangan, sa pagsubok sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng bawat nakikinig ng iyong salita, ay tumitibay sapagkat meron kang itinayong mga lingkod mo upang kami pakanin, upang kami busugin ang iyong mga salita. Maraming salamat sa kanilang kalakasan, sa kanilang tapang, sa kanilang lumang pangangatawan na pinagkakaloob mo na malusog. Ang dalangin namin sa kanila yung mababang kanilang mga buhay, maging malusog at malakas, ano man ang kanilang mga panalangin, kayo po ang katugunan, kayo po, Panginoon, ang mag-provide sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa kanilang mga daing at panalangin, ikaw nakababatid at nakasisiyasat. At ang bawat isa sa amin ay dinadalangin nila sa inyong harapan, sa inyong paanan, Lord. Kilala nila kami. Sa bawat mukhaman, Lord, kilala nila kami. Ngunit minsan hindi nila alam ang aming mga pangalan. Ngunit alam po namin, Lord, kilala mo kaming lahat. Tinawag mo kami sa aming kanya-kanyang pangalan. At ang mga lingkod mong ito, Lord, nakikita nila kami sa aming mga kaisipan, idinadaing at idinadalangin kami. At ang aming panalangin sa kanila, Lord, ay malusog ang kanilang lupang pangangatawan, ang kanilang buhay espiritual, nakaugnayan nila sa inyo, Lord. Ang panalangin namin ay patuloy na lumago, lumalim pa, O Diyos, sa kanilang buhay. Katulad din namin sila, Panginoon, napapagod, nalulungkot, Lord, dumaranas ng mga bagay na minsan hindi nila ma-explain. But we know, O Diyos, kayo po ang katugunan nila. Ang dalangin namin, patuloy na bigyan mo sila ng tapang upang mapagtagumpayan nila ang kanilang kinaharapan sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa bawat lingkod mo, sa bawat isa sa kanila, silang lahat na ng Blessed Assurance Church family, Lord. Ang bawat itinayo mo, Panginoon, ang bawat churches na ikaw ang itinataas, na ikaw ang dinadakila, na ikaw ang pinaparangalan, O Diyos. Ang mga lingkod mong ito ay pagpalain at ingatan at palakasin. Salamat, Lord. We thank you, Lord, and we glorify your name sa bawat isa sa kanila. Dakila ka, Ama, purihin ka. At salamat po, Lord, kung paano mong ginawa na sili 2025 na pinatnubayan at ginubayan. Ang panalangin namin, this 2026, ang mga lahat ng mga balatid at ang lahat ng kanilang mga daing, ikaw, O Diyos, ang aming pag-asa. Ikaw, O Diyos, ang aming katagumpayan. Ikaw, O Diyos, Ama, na tumawag sa amin, ikaw ang tatapos ng lahat. Kaya kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil binigyan mo kaming mga lingkod, may tinayo mo, O Diyos, sa bawat harapan namin upang kami turuan at lumaki at patuloy na magpaturo. Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, ito po ang aming panalangin na may pasasalamat. Amen. Amen. Manatili po tayong manalangin. Umupo tayo ngayon. Yan. Para naman hindi tayong mangabot. Tinatawagan ko po Sister Ligaya upang ipanalangin po tayo ang bawat pamilya po natin. Amen. Hallelujah, Lord. Nakakagalak po, no? Marami pong kapatiran na dumalo. At alam ko tayong lahat ay tinawag ng Diyos
Kagaya nga ng sabi ni Steros, ang mga pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya purihin po ang Panginoon. May babasahin po akong salita ng Diyos na mula sa Numbers. Pagpalain nawa ng Panginoon at ingatan ka. Tayo yun ang panalangin ng Diyos. Tayo pagpapalain at lagi tayong iingatan. Palinawagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Alam natin, magmula nang tinanggap natin ang Panginoon, siya'y laging nagliliwanag ang mukha niya sa atin at tayo laging niyang pinagpapala. Ilingat nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sabi nga, kahit anong pagsubok, dahil ang Diyos ng kapayapaan ay nasa atin, ang kapayapaan ay laging nananatili sa ating buhay. Sa Psalm 121, sabi po, ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. No? Ingatan ng Panginoon, at ang kanyang ingatan, at pati ang ating kaluluwa. No? At ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas sa iyong pagpasok mula sa panahon ito at sa magpakailanpaman. No, patuloy tayong ingatan ng Diyos hanggang itong darating na 2026. Higit pa ang mararanasan natin sa pagbingat ng ating Panginoon. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16-18, magalak kayong lagi. Bakit? Sabi ng iba, bakit ako magagalak? May problema ko, may pagsubok. Nung sabi nga, ang Diyos ng kapayapaan ay nasa atin. Ang Diyos ng kagalakan ay ating tinanggap. Kaya yan ang ating mararanasan sa ating buhay. Magsipanalangin kayo walang patid. Pray without ceasing. Palagi po tayong manalangin, di lamang kung tayo may problema, doon lang tayo mananalangin. May pagsubok, may kagalakan, may kasayahan, palagi tayong manalangin sa ating Panginoon. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Lahat po ng bagay, pagsubok man ito, tayo ay laging magpasalamat sa ating Diyos dahil ito po ang kanyang kalooban. Ngayon po tayo manalangin sa bawat pamilya. No? Alam po ang Diyos ang siyang tumawag sa atin, siyang pumili sa atin, sa ating kanya-kanyang mga pamilya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos sa gabi nito na binigyan mo kami ng pagkakataon o Diyos na dumulog sa iyo sa iyong harapan, Panginoon. Dinadalangin po namin ang mga pamilya magmula noong 2025 o magmula nang sila'y ay yung tinawag at tinanggap ka sa kanilang buhay, Panginoon. Tunay nga naranasan namin ang iyong kapayapaan, ang kaligtasan, higit sa lahat ang kaligtasan, Panginoon, na iyong binigay, ang buhay na walang hanggan, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa nakarang taon. Marami mga pagsubok ngunit, Panginoon, ito'y aming napagtagumpayan. Dahil ikaw ang Diyos ng tagumpay, ikaw ang Diyos ng kapayapaan, ikaw ang Diyos na tapat na nagmamahal, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Lord, maraming salamat po. At sa taon na ito, Lord, aming dinadalangin, higit sa lahat, O Diyos, ang aming espiritual na pamumuhay, Panginoon. Nawa, O Diyos, lalo kaming maging mainit, magkaroon ng kagalakan, O Diyos, na makinig lang yung salita. Sabi nga na kami gusto marunong tumanggap ng mag-aral, matuto, maturuan, upang kami makita nga ang pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, ng bawat pamilya, magkaroon po sila ng laging kagalakan, desire na makinig na yung salita, O Diyos. Sa bawat pagtitipon na tinakda sa lugar na ito, O Diyos, upang sa ganon, O Lord, lalo ka po naming makilala, malaman na yung kalooban sa aming buhay, Panginoon.
tinataas ko po ang lahat ng mga pamilya, mga kapatiran na nandito, O Diyos. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Bagamat masasabi nilang may mga pagsubok, ngunit, O Diyos, nakita namin, Panginoon, ang kanilang pagnanais, Panginoon, na magsamba, magpuri sa iyo, pasalamatan sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. At dinadalangin po namin, Panginoon, na ang bawat pamilya, na silang buong pamilya ay makilala ka sa kanilang buhay bilang Panginoon sariling tagapagligtas. At Lord, nawa, O Diyos, bilang mga anak mo, makita nila sa aming buhay ang kabutihan mo, ang iyong katapatan, ang kaligtasan, ang pagmamahal na binigay mo sa bawat isa, Panginoon. At nawa kami maging patotoo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. At kami magkaroon ng desire, Panginoon, magbahagi ng mabuting balita, ang buhay na walang hanggan na binigay mo, pinatalo mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa mga kapatiran, Panginoon. Patuloy po silang magkaroon ng kagalakan, kasipagan, makinig na yung salita, upang sa ganon, O Lord, sila'y magiging matibay sa kanilang pananampalataya at magkaroon ng maraming kaalaman tungkol sa iyo, Panginoon, kung ano ang kalooban mo, O Diyos. At tinataas po namin, Panginoon, sa bawat desisyon ng aming mga buhay, sa bawat pamilya. Ang kalooban mo nga ang siyang masunod, O Diyos. Maraming salamat po. Maraming mga kapatid, Panginoon, may pagnanais sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, alam mo ito, walang limit sa iyo. Sabi mo nga, maging bilang ng aming buhok ay alam mo, O Diyos. Hindi pa kayo, kaya lahat po ng aming pangangailangan, mga pangangailangan ng iyong mga anak, O Diyos, ay yung tutugunin ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kapanahunan, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa mga kapatid na patuloy, Panginoon, na sila'y dumadalo. Sila'y maging tapat, Panginoon. Magkaroon lagi ng kagalakan, O Diyos, kasiyahan, kapayapaan sa kanilang buhay, O Diyos. Lord, maraming salamat po. Nawa, Lord, iba yung pagpapala ang maranasan nila ngayong 2026, O Diyos. Lord, purihin ka sa gabi ito. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, manatili po tayo sa presensya ng pinanalangin. Thank you, Jesus. Pwede ko bang tawagin lahat ng kabataan natin to come forward, please? Tayo po mananalangin para sa mga kabataan. The same time sa ating worship. All young people, please come forward. Huwag na kayo mayak. Please. All young people, Erica, Kiam, you're present today. Sige. Okay po. Pagaman yung ibang kabataan po natin, wala po sila ngayon. Still, we'll be praying for them. Pwede dito kayo sa harap, kids. Sige po. The Bible says, in 1 Timothy chapter 4, verse 12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Can we stretch out our hands sa mga kabataan? Yes. I believe in my heart, hindi po ako sa Denver kung bakit narito ang mga kabataan ito. And I believe God has a great purpose with these young people. Can we stretch out our hands to them and begin to speak blessings, speak good words? Lord, we thank you. We bless you, Lord. Sige po mga kapatid, just speak blessing. Speak your prayers towards these young people. There is power in the tongue. We thank you, Jesus.
Lord, listen to those words being spoken sa iyong people. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, once again, we lift up to you ang mga kabataan ito, Diyos. Ang young people ministry, Lord. Lord, kayo po ang tumawag sa mga kabataan ito. Kayo ang siyang pumili. And I believe, Lord, may dakila kang plano sa mga kabataan ito. Maging sa mga kabataan na kaisa sa youth ministry ng Howell, Lord God, bagamat sila ay wala sa mga oras na ito, Lord God, we speak to them, Lord God. We speak through their spirit, Lord God. Lord, let your plan, let your purpose, Lord God, ang siyang matupad sa mga kabataan ito, Lord God. Like what you have said in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Lord, naniniwala kami, Lord God, na may dakila kang plano at gagamitin mo ng malakasan ng mga kabataan ito, Lord God, to speak your grace, to speak your truth, Lord God. Alam ko, Lord God, that these young people will be a living testimony how great you are, how faithful you are, how gracious you are, Lord God. Amang banal, gamitin mo ang kabataan ito not only to their families, Lord God, saan man sila dalhin ng kanilang mga panyapa. Lord God, may all people, Lord God, experience your presence, Lord God, towards them. May they experience your love and your salvations, Lord God, sa pamamagitan ng mga kabataan ito, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, sa kanilang mga kilos pa lamang, sa kanilang pagsalita pa lamang, Lord God, maging na silang pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Lord, naniniwala ako na ang mga kaloob na ibinigay mo sa kanila ay hindi ito para sa kanila, Lord God. Bagamat ito ay para sa bawat kaluluwa na kanila makakasalamuha sa kanilang mga buhay. Lord, let your recalling, Lord God, ang siyang maganap ang papangyari sa buhay ng mga kabataan ito. In the name of Jesus, Lord God, in the name of Jesus, I speak good health, I speak good name, I speak favor, I speak blessing upon blessing, grace upon grace, I speak strength coming from Jehovah, I speak your wisdom, I speak your knowledge, Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, I thank you sa mga kabataan ito, Lord God. I speak your blood and I speak the name of Jesus sa mga kabataan ito, Diyos. Maraming salamat po. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buhay ng mga kabataan ito sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. 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 Sige po, patuloy po tayo manalangin para sa ating worship team. And I'm so blessed that I have this great team. Hindi po kami magagaling, but by the grace of God, by the anointing coming from the Lord, nagiging matagumpay ang bawat praise and worship every Sunday. And I thank the Lord for His goodness. So worship Him. Can we still stretch out our arms, our hands towards the worship Him? Yung mga worship Him natin, Brother Willie, Sister Rabel, please come forward. Sister Ronnie, if kaya, please come forward so that we can pray for you. We can pray for the worship team. Sister Jean as part ng technical team natin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says the Lord is searching, looking for a true worshiper. Basically, the Lord is not looking for a pastor. He's not looking for evangelists. He's not looking for apostles. He's looking for a true worshiper that will worship the Father in spirit and in truth. Thank you, Jesus. And thank you, Lord, sapagkat ang Howville Church
my music team, Lord God, to lead us into the heart of worship. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, as we stretch out our arms, our hands towards the worship team, Lord God, Lord, we speak again in your name all the blessings. The people of God that speak blessings toward the worship team. Thank you, Jesus. There's power in your word. Hallelujah. Speak blessing. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, I thank you. Minsan pa, Lord God, we lift up to you, Lord God, the worship team, Lord God. And I thank you for we have a blessed worship team, Lord God. Yes, Lord. Amen. Thank you, Lord God, Thank you, Jesus. for every members, Lord God, the worship team, for they really have that heart of a worshiper, Lord God. Na walang ibang laman ng aming mga puso, kundi ikaw lamang ang siyang maparangalan, Lord God. Thank you, Lord. Lord, patuloy, Lord God, na binababa namin ang aming mga sarili sa mga talentong binigay at kinaloob mo sa amin. Hayaan mo, O Diyos, sa bawat pag-awit, sa bawat pagtugtog namin, ika'y mapatayo namin sa iyong trono. Ikaw ang siyang mapasayaw namin, Panginoon, at mabigyan ng kagalakan sa aming mga puso, Lord God, o sa iyong puso, O Diyos. And Lord, as we stand, Lord God, every Sunday, Lord God, to lead the worship, Lord God, hayaan mo, O Diyos, na patuloy kaming gabayan ng iyong banal na Espiritu Santo, Lord God, upang ihatid ang bawat kaluluwa, O Diyos, sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong kadakilaan, O Diyos. Lord God, kagaya ng iyong sinabi that we must enter to your gates with thanksgiving and in your courts with praise, Lord God. Sa pamamagitan ng worship team, Lord God, Lord, guide us always, every Sunday with your Spirit, Lord God, that we can lead every people, Lord God, into the art of worship, in the true praise, Lord God. Pakita sa buhay ng worship team, Lord God, na ang mataas na level ng pananampalataya ay nasa pamagitan ng pagpupuri. Because we know, Lord God, that through our praises, Lord God, sa aming mga pasasalamat ng pagpupuri, dinideklara na namin ang iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Dinideklara na namin, Lord God, na may ginawa ka na para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, maranasan ang lubusan, ang kalaliman ng iyong presensya sa buhay ng worship team, Lord God. And teach us, O Lord, to be more submissive to your Spirit, Lord God. At hayaan mo sa bawat awitin na aming ipapaawit, ikaw ang siyang mapapurihan, Panginoon. Ikaw ang siyang madakila. And I still pray, Lord God, also praying, send more musicians, Lord God. Lord, train, Lord God, more musicians na magiging kabahagi ng worship team, Lord God. And hayaan mo, Diyos, bigyan mo kami ng puso na handang magturo, ipasa ang aming nalalaman, magkaroon kami ng Timoteo sa aming mga buhay, O Diyos. Because I know, Lord God, Ikaw ang siyang naglatag sa amin. Ikaw din ang magdaragdag sa amin, O Diyos. Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Always fill our hearts with thanksgiving and with praise, Lord God. Maraming salamat as I speak the blood of Jesus over the worship team. I speak the name of Jesus over the worship team. And I speak Lord God, a heart full of worship, a heart full of praise, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Maraming salamat sa buhay ng worship team, Lord God. At patuloy kami magpapala every Sunday sa bawat awitan, sa bawat pagpupuri, bawat sayawan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Can we all stand, please? Can we all stand? I believe all our prayers na idinulog natin gabi ito ay ganap na. Amen. Lahat ng idinulog natin
tayo na tinugon na ng Diyos. Amen. Bakit hindi tayo naniniwala? Alam niyo po ba, kung sinabi ng Biblia na pray without ceasing, yes, manalangin tayo na walang humpay, walang tigil. Ang totoong ibig sabihin doon, kapag nanalangin tayo, yung tiwala natin, ibigay natin sa Diyos. Nagtitiwala po ba tayo na lahat ng dalangin natin tulugon na? Especially for this coming 2026. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kung naniniwala kayo, isasama natin ang service nito ng isang may pagpupuri. Amen. Amen. Sige, palakpak ko yung kamay. Palakpak ko ang iyong kamay. Tayo magpupuri. Come on, sing with us. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise you in the valley. Praise the valley. Yeah. I'll praise you in the storm. I'll praise right now. I'll praise you in the word. Praise and surrounded. The praise is the Lord. My hand in this world. As long as I'm breathing, I shall praise. Praise when I go. I'll praise 'cause I know He's still in control. My praise is so welcome. It's more than a sound. My praise is the shout. It's very cold down. As long as I'm breathing, never shout. Shall praise.
sa church. No? Sakto po na birthday niya. Sister Cora, December 25. Opo. Siya po yung aawitan natin siya ng happy birthday. At saka po isang kapatid natin, kaarawan niya noong 25, si Sister Cora Balbuena. So sila po yung tatawagin natin sa harap. Actually, yung iba, noong November na katapusan, tinawag na sila yung mga nag-birthday ng December. Pero ngayon po, sakto, special sila sa Panginoon. Tayong lahat special. Pero nagkataon, yan. No? Tayong lahat special. Pero nagkataon lang na December 27 ang ating pagpupulong, birthday ng pinakabata sa atin. So tawagin natin po siya. At si Sister Cora Balbuena noong 25. No? Sige po. Meron po silang inihandang food sa atin sa gabi ito. Ayun, no? Pinaready na nila. Ayan po. Siya po umuupo dito. Ay, si Sir Cora. Wala na po bang nag-birthday? O, sige po. Punta kayo dito. Kung hindi pa kayo pinag-pray. Sino po? Ayan. Sino pa po? Sige po, yung hindi pa pinag-pray noong November. Pinag-pray yung mga November, sinabi yung December. Sige po, wala pong bayad dito, kayong magbabayad. Joke po, joke. Joke po, joke. Sino po? Wala na po? Huwag po kayong mahiya. Ang pinakamahalagang regalo po na itaas kayo sa harapan ng Panginoon. Yan, ang ganda ng mga nag-birthday natin. Mga lola, yan, mga senior citizen. Kasama silang news na hindi senior. Sino pa po? Wala na po ba? Baka meron pa. Sige, request natin si Brother Noel na mag-pray sa kanila. Yan, ang ating pianista. Pastor Noel. Siya po mag-pray sa atin. Sige po. Happy birthday mo ba? Happy birthday na. Ano pong name? Maraming pangalan. Ano pong pangalan? Aida. Ikaw. Awit muna tayo. Tinanong ko po lahat ng pangalan niyo pero hindi mo kayo mababanggit na kasi. Bago kayo pag-pray ni Pastor Noel o Brother Noel, mag-aawit mo na tayo ng happy birthday. No? Awitan mo na po natin sila ng happy birthday. Masyado mong excited. Naawitan natin sila ng happy birthday. Eh, meron silang small kids. Ipag-blow mo nila to sa kanilang mga kamay. 1, 2, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Okay, ngayon po, pag-pray po Sige kayo po. ni Brother Noel. Nice po nila ang stretch. Sige po. I-picturean kayo ni praise the Lord. Sige po. Sige po, Brother Kung Noel. maaari po namin i-lift up ng ating mga kamay para sa ating mga celebration. Heavenly Father, we are really, really grateful, O God, for giving us your grace, your goodness, O God, sa buhay po ng bawat isa na nagsaselebra ng kanilang kaarawan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay nila. Ano man po ang kanilang edad, alam ko po, naniniwala ako na sa inyong mata, Panginoon, mananatili silang iyong anak, maliit na anak, Panginoon. And we know, God, that we are blessed, O Lord, with your goodness. We are blessed in our health, Panginoon. We are blessed in our years of life, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we continually pray for each birthday celebrants to have a blessed birthday. Happy birthday. And also a life full of your goodness, your loving kindness towards them, O God. Lord, we pray their household, Panginoon, na sila ay maging pagpapala sa kanilang bahay, Panginoon, pagpapala sa kanilang mga kasama sa bahay, Panginoon. Pagpapala, Panginoon,
sa lahat ng mga taong kanilang nakakahuli na Panginoon. At definitely, Panginoon, pagpalain niyo po lalo sila, lahat ng desire ng kanilang puso, Panginoon. May it be in your will, O God, for you to be blessed, Mapagpala sila, mapagpala ka muli nila, lalo nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. We pray, O God, na lahat ng production for this entire year, Panginoon, lahat ng iyong pagpapala, lahat ng iyong biyaya, Panginoon, ay maibuhos sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, we continue to pray, Panginoon, na kami po ay nagpapasalamat rin sa buhay nila at bagamat kanilang kaarawan, nandito sila sa iyong bahay sa bahan, Panginoon. Bagamat dumaan ang kanilang kaarawan, Panginoon, nandito sila sa iyong bahay sa bahay. Lord, we pray, O God, na we continually bless you and praise you. At ito po ang aming buhay na ibinigay sa inyo. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, thank you po. Salamat po. Alright, so dito po nagtatapos ang ating gawain. At the same thing, may pagpapala po tayo sa likod ng kanyang gawin sa ating mga tahanan. So don't forget, next Sunday po ay next year na. Balik po tayo ng Sunday. Yung service po natin will be 6:15 every Sunday po. So pag-remind mo katabi mo, kita kids sa Sunday. Ito na rin. Pag-remind mo katabi mo, kita tayo sa Sunday. At 5 p.m. naman po, meron po tayo Sunday school. So everyone is welcome. Sabi nga ng pastor kanina, ano yung unang M? Ano yung unang M? Mag-aaral. Pangalawa? Magpaturo. Siyempre, hindi tayo magtuturuan kung hindi tayo mag-aaral. Pangatlo? Matuto. So para matuto tayo, magpaturo at mag-aaral. Tama mo ba? At para mangyari yung pang-apat. Ano yung pang-apat? Magbago. So I believe, pagkita natin Sunday, lahat tayo bago. Amen. Amen. So again, God bless you all. Stay at peace. Enjoy the grace of our Lord Jesus Christ. Thank you so much. Have a good night, everyone.